Hi, this is Jav. Alamin natin kung ano ang update sa inyong love life. Paalala lang po, timeless gabay tarot reading to. Gamitin ang reading na ito bilang kabayin lamang. Take what resonates and leave the rest. Kung hindi naka-resonate, huwag pong pilitin. Okay? Ganap po. May biglaang pagbabago. Pwedeng nakatanggap ka ng balita na syempre expected to biglaang pagbabago. Pwedeng hindi ka makapaniwala na itong news na ito or hindi mo siya tanggap or hindi pa nag-sink in sa'yo. Na-surprise ka. Bigla ang pagbabago to eh. May energy dito na liguan. Dalawang card po mismo yung nagsabi dito. Na ligawan, flirting, nagkaroon ng attraction, romance, affection. Please be careful kasi sinasabi ng yung card dito na may third party concern. Like, let's say ikaw single, tapos may nagustuhan ka o nangligaw sa'yo. Kailangan mong siguraduhin na hindi siya committed. Kung single siya, sinasabi niya na single siya, then observe and investigate. Kung pwede, kung gusto mo po. Okay? Kasi may lumabas sa third party concern dito. Temptation kasi alam niyo naman ang temptation, 'di ba? Lahat kayo sinasabihan niyan na kung parate kayo nandito, na temptation, sakit sa ulo po iyan. Akala mo inspiration, pero kung akala mo inspiration, like, inspired ako. So, investigate. Like, kasi minsan inakala natin inspired tayo, temptation pala yun. Kung ikaw ay committed, alam niyo naman, ang temptation magbibigay ng sakit ng ulo. Kung gusto mo ng inner peace, piliin mo yung inner peace kaysa sakit ng ulo. Alam kong exciting yan at first, ligawan, flirting. Alam ko yung, yan, pakiramdam na yan. Pero, see to it na nasa safe ka. See to it na inspiration talaga to. See to it na wala kang inaapakang tao. Kung pwede po, kung gusto mo. Para sure na sure, investigate. So may energy din dito na naka-receive ng tawag or call, message, tawag or call. Naka-receive ng call, message. So tinama ko ha. May ligawan nga. Dalawang card mismo nagsabi dito eh. A message of love, someone is thinking of you, or pwede ikaw na nag-iisip kasi na-fall ka na. Na someone is letting you know na mahal ka niya. Pwede din ikaw yung gumawa nito ha. Yes. At some of you, nagkaroon ng time sa friends. Oo. Parang kaka-break ng nito eh. Or happily single lang. Kasi sinasabi dito, nag-spend time ka sa mga friends mo or sa mga taong malapit nga sa'yo. Kasi ito yung way mo for moving on. You're having fun. You're living in the moment.
So, okay, ayusin lang natin. Kunin muna natin yung energy po ni sa mga nanonood ngayon. Energy po, energy. Ang nakatagong emotion o takot mo na hindi mo sinasabi. Gusto mo ng alone time, me time. Kaya may sinabi dito kanina, 'di ba? You're living in the moment. Like, ina-enjoy mo yung pagiging happy single mo. It might be space to cool off. Or ito lang talaga yung way of moving on mo. Basta kausap mo lang yung mga kaibigan mo. Lumabas din dito. Pero most likely ano to eh. Gusto mo ng me time, alone time para makapag-isip ng maayos kasi gagawa ka ng desisyon. Gagawa ka ng desisyon. Naghahanap ka ng solusyon sa inyong problema, sagot sa inyong mga katanungan. Sinabi naman ng card dito nasa iyo na yung sagot, nasa iyo na yung solusyon. Kasi gusto mo ngang, pwede nga may nararamdam talaga akong cool off. Dalawang card kasi nag-clarify dito. From here to here. Na nakapag gagawa ka ng desisyon pero gusto mo na me time mo na, alone time mo na, space mo na. Tama naman to. Diba? Space kasi that is a sign of respect sa iyong sarili, sa kanya, at sa inyong connection. So sinabi ng yung card dito na nasa iyo na yung sagot, nasa iyo na yung solusyon. Okay, so nakikita ko naman dito yung healing mo. You are into sa healing. Kaysa makulong sa, like, hayaan mo makulong yung sarili mo sa iyong isipan. Like, binigyan mo ng laya yung sarili mo. So, may pag-asa po ako nakikita dito at healing. May tumutulong nga sa'yo. Pwede nga yung kaibigan mo na kausap mo. You're healing from the past and feeling hopeful for the future. Actually, may dito. You felt calm and like, hindi na naguguluhan. Kasi nakahanap ka na ng solusyon sa iyong problema sagot sa iyong mga katanungan. Ideas din to para makagawa ka ng best decision kasi dito, gumagawa ka ng desisyon. Next is energy ng person mo. Ang pinapakita niyang intention sa iyo. Ang totoong nasa isip o pinagdaanan niya ng patago. Dalawang card po ito. Kunin ko na Gusto niya Oh no, tatlong card. Tatlong card. So kunin na natin. Grabe yung nararamdaman niya Okay. So ano yung pinapakita? Ano ang pinapakita niyang intention sa iyo? Naghahanap din to ng katotohanan. Nanindigan, pinapakita niya sa iyo na nanindigan siya sa kanyang desisyon, sa kanyang mga sinasabi sa iyo. Aggressive ba to? Aggressive ang nakikita ko dito or masyadong pushy? Diretsong magsalita. Na bawat action niya kailangan nasa tama siya. Like, yung action ko is tama. Yan, may mga ganyang pag-uugali ako nakikita. Very confident yung matapang, very confident yung energy niya. Ano lang to padalos-dalos lang siya sa pagpasya. Like, hindi siya nag-iingat sa mga sinasabi niya.
Kung ano yung nasa isip niya or nararamdaman niya, sinasabi niya talaga. Hindi siya maingat kung magsabi ka ba. Kumbaga, yung pag-uugali na sasabihin niya talaga kahit nasaktan ka. Mabilis din siyang kumilos. Mabilis siyang kumilos. Masyadong malakas yung energy niya. Talagang ito yung pinapakita niya sa'yo. Na kailangan mo nga siyang kilalanin ng mabuti kasi marami siyang tinatako. Marami siyang sinasabi sa kanyang isipan. So, alamin natin. So, ang question natin kanina, ang totoong nasa isip o pinagdadaanan niya ng patago. Alamin natin. Okay. Kailangan niya ng mahabang pasensya. Actually, pinapakita niya, ito yung tama tong desisyon ko, tama tong ginagawa ko. Talagang diretso siyang magsalita, mabilis din siyang gumawa ng aksyon. Parang nga siyang dalawang card nga ang sabi dito, parang nagmamadali or makulit lang. Makulit, kailang masunod yung gusto niya. Oo. Pero nagbibigay naman to ng mahabang pasensya. May ano lang siya, may oras siya na masyadong mabilis. Lalo na sa paggawa ng desisyon at sa mga sinasabi niya. Handa ka niyang kumbaga sabi niya dito, yung concern niyo, nagkamali siya, nagkamali ka din. Oo, na actually iniisip niya ngayon na kumbaga i-accept niya yung mga nangyari. Kasi ang iniisip niya, nagkamali siya, nagkamali ka din. Na gusto niyang i-let go yung past niyo. Pwede ngang may dito, may energy po dito na pwedeng hindi kayo nag-usap, na nagkaroon ng tampuhan or matagal na kayong hindi nag-usap. Kasi itong taong ito ay hindi naka-move on. Like, gusto niya makipag-usap sa'yo para humingi ng tawad, para mag-put ng closure o humingi ng tawad. At ang sabi ng yung card dito na kung mangyayari to, kasi balak pa ito Kung mangyayari po itong mag-ask siya ng forgiveness, then seek forgiveness in order to move forward. Like, kasi hindi siya naka-move forward sa mga nangyari. Oo. Gusto kanyang kausapin, pero balak pa Okay? Nang sabi naman ng card dito, kung matutuloy ito, seek forgiveness nga. Para dalawa kayong maka-move forward. And, yun nga lang, parang, nasa isip niya, mahihingi siya ng sorry. Gusto niya maging maayos kayo sa mga concern nyo. Kahit andyan siya. Pero, parating anong tawag dito? Laban bawi. Gugo ko ba o hindi? May delay sa mga gusto niyang gawin. May delay nga sa plano dito, delay sa travel, o delay sa, parang babiyahe pa siya. Para mag-usap kayo, or may dito may concern siya sa delay sa biyahe, delay sa plano, para kausapin ka, para kausapin yung concern nyo. Kasi dalawang card na mismo nagsabi dito na hindi talaga siya naka-move on sa mga nangyari, sa mga nasabi, sa mga ginagawa. Nahirapan siyang mag-move on sa nakaraan. Na alam niya kung paano siya mabigyan ng solusyon, pero I think this is ego niya. So next, energy ng inyong connection o relasyon. Ang pangunahing lakas o nagpapadikit sa inyong dalawa ngayon. Ang pangunahing lakas o nagpapadikit sa inyong dalawa ngayon.
ang pinakamalaking hamon o harang na kailangan ninyong lampasan agad. Kailangan talaga ng mag-usap. May desisyon dito eh. May nagawang desisyon pero ang sabi kasi ng court dito, magiging, kumbaga, magiging matatag, magiging maayos kung mayroong pag-uusap. Kumbaga, communication is the key. Pero mangyayari talaga to. May araw na magkakaroon kayo ng masisinang pag-uusap ng person mo. So, sinasabi din yung court dito, kasi this is communication eh. Marami na, ikaw may mga ideas ka na, may solusyon ka na, siya din po. May clarity na eh. Kailangan nyo na mag-usap. Which is mangyayari naman, sinabi ng yung court. If you're not willing walang mangyayaring pag-usap. Oo. At so pinakamalaking hamon nyo o harang na kailangan yung lampasan agad may dito may sinasabing court na kailangan nyo sanang iwasan yung sinisisi. Like, siya kasi, ako kasi, mga ganyan na pag-uugali. Like, pagsisisi. So, kailangan nyo ma-overcome yan. Kasi kung parati ka nagsisisi, na hindi ka kumikilos, hindi kayo kumikilos, walang pagbabago na mangyayari. Itong pagsisisi na ito ay magdadala ito ng yung stuck in a bad mood. Ito yung makapag-init ng ulo sa inyo, wala kayo sa mood, dahil sa mga nangyari. Oo, may sitwasyon ako nakikita dito na tinanggap mo, ginawa pa rin. Na may sisi na. So, kailangan nyo ma-overcome. Tapos may nakita kong pagbabago dito, which is sinabi naman kanina yung biglaang pagbabago. It might be isa sa inyo nagkaroon ng biglaang pagbabago, lalo na sa pag-uugali. Na gusto mo yung dati kaysa ngayon. Kung ano man po ito, ugali ba to or sa mga ginagawa nyo. Dalawa kayo nito ha, energy nyo. So yan yung dapat ma-overcome nyo. Na hanapin mo ng solusyon or sagot sa inyong mga katanungan kung bakit may sisi. Baka kailangan niyang pag-usapan niyo. Hindi naman ibig sabihin na bad mood ka parate, diba? Nang dahil sa mga ganyan. Pag-usapan niyo na yan. Hindi puro iwas, puro kim-kim. Pag-usapan po. Itong refusal to change na nakikita ko dito kasi may biglaang pagbabago. So, kailangan pag-usapan yan. Kung issue to sa'yo, then find a way. Bakit ka? Bakit ayaw mo sa pagbabago? Pero sa tingin nyo, itong pagbabago for your growth, sa inyong growth sa inyong relasyon, di ba? Alam nyo naman ang growth, nakakabuti yan sa inyong relasyon. So, communication is the key. At yung wag nyong pairalin yung emotion, labis na emotion to Kumbaga, dapat mas ngihibabaw yung talino, lohika, kaysa sa emotion. So yan po, see you tomorrow. Maraming salamat.